Hi guys, welcome back to my channel. Meron ako kaunting vlog tungkol sa buhay natin dito sa mundong ito. At ito ay may kinalaman sa ating panahon ngayon. Kasi may mga bansa na mahina ang kanilang korupsyon. Ibig sabihin, hindi nangungurakot. Meron ako sasabihin sa inyo na 10 bansa na listahan, mga bansa na hindi masyado korap. Hindi naman ma-perfect lahat na bansa. Palagay ko meron din mga korap yan, pero hindi masyado. Pero ang ating bansa sa ngayon ay 114, pang 140 na. Kahapon nakita ko sa Google 114, ngayon 150 na. Ibig sabihin tumaas. Kasi ang bansa na sa buong mundo ay 180. Tayo ay nasa 150 na korap na bansa. At ang akin ngayon ay sasabihin sa inyo tungkol sa mga bansa na kulang ang korupsyon. Una, bandang Europe ito, Denmark. Ang kanyang score ay 90. Mataas na ang taas ng tiwala ng mga mamamayan. Pangalawa, Finland. May score na 88. Mababa din ang korupsyon. Pangatlo, New Zealand. May score na 85. Mataas ang tiwala ng publiko sa kanilang pamahalaan. Pangatlo, New Zealand. May score ng 85. Mataas din ang tiwala ng publiko. Pang-apat, Norway. Ang score niya ay 84. Ganon din. Mataas din ang tiwala ng publiko sa bansa na yan. Pang-5, ito lang ang nasali sa Asian country, Singapore. May score na 83. Mataas din ang tiwala ng mamamayan sa pamumuno ng presidente. Pang-5, Sweden. Sa Europe ito. Dito ang score. Mataas din ang tiwala ng mga publiko sa pamahalaan. Pang-7, Switzerland. Ang score ay 82. Mababa ang korupsyon. Pang-8, Netherlands. Mabuti nasama yung lugar ng anak ko. May score na 79. Mababa ang korupsyon. Hindi naman pwede sabihin na wala. Maaari naman may korupsyon, pero kaunti. Pang-9, Luxembourg. Luxembourg ay maliit na bansa.
Kasing laki lang daw ito sa ng Davao, pero napakayaman ng bansa, mga guys, ang bansa ng Luxembourg. Maliit na bansa, ngunit napakayaman. Mababa din ang korupsyon. Kung saan tuloy napakayaman na bansa, yung patuloy ang mababa ang korupsyon. Pang-sampo, Germany. Ang Germany ay naka-score ng 78. Malaki rin tiwala ng mamayan sa namamahala. Itong 10 na ito ay kinuha ko lang ito mga guys sa Meta AI. Kasi yung sa Google, iba rin ang kanilang doon, survey. Ito ay kinuha ko lang sa AI. Kaya kung ano man ang pagkakaiba nila, siguro mayroong pagkakaiba, pero ang malaga masabi ko yung mga bansa na kulang korap. Ano ba ang ugat ng korupsyon mga guys? Ang ugat ng korupsyon ay nagsimula sa puso ng tao. Ang puso ng tao na karoon ng kasakiman, lalo na sa salati, na yumaman, na hindi naman pinaghirapan. Yan ang ugat ng korupsyon. Hindi naman masabi na ang lahat ng mga tao ay walang korap. Lahat ng tao ay nagkakasala. Dahil pa sabi ng Roma 3:23, or all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat ay nagkakasala. Yung korap, kasalanan yan, magsinungaling, korap yan. Mangutang ka na hindi ka magbayad, korap yan. Marami, sabihin man natin na malaking kasalanan ito nagawa, yung kadamihan, milyon, bilyon na ang nakurap. Pero kung sumahin mga guys, maliit man at malaki, sa harapan ng Diyos ay pantay-pantay. Ang malaga sa atin na tayo ay kung makagawa tayo ng kasalanan, lalo na sa korap, lahat naman tayo ay korap. Kasi ang ibig sabihin ng korap, nabubulok. Ang sabi pa dito sa Corinto 15:53, na itong body natin, itong katawan natin ay mabubulok, corruptible body. Yun ang sabi ni Pablo. Ngayon, pagdating ng panahon na itong katawan natin mamamatay talaga kasi corruptible body, ito ay papalitan ng Diyos ng katawan na hindi na nabubulok. Pati yung hindi mananampalataya, papalitan din ng katawan na hindi nabubulok. Kaya lang, ang dalawang ito ay mayroong pupuntahan. Puro hindi nabubulok na ito mga guys. Dalawang lugar ang pupuntahan. Yan ang impyerno at ang langit. Ang mapunta sa langit ay yung nakakilala sa Panginoong Hesus. Tinanggap niya ang Panginoong Hesus bilang sariling tagapagligtas ng kanyang buhay. Dahil kung ikaw ay hindi ka makatanggap kay Jesus Christ, hindi binago ang buhay mo, doon ka sa walang hanggan ng kamatayan. Kaya mga guys, itong kaunting palaala ko sa lahat ng mga tao na kailangan tayo magsisi. Dahil hindi pwede sabihin natin na ako walang kasalanan. Lahat tayo nagkasala.
Wala tayo ng kasalang, sabi sa Roma. Kailang malaga sa atin ay makilala natin ang Panginoon Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang sabi niya, ako ang daan, katotohanan, at ang buhay. Walang makarating sa Ama kung hindi sa pamagitan ko. Juan 14:6. Salamat mga guys sa kaunting paalala ko sa bawat isa na ang lahat na tao ay kurap. Ang lahat ng tao ay kurap. Kailangan tayo magsisi. Kasi itong buhay natin, nabubulok ito. Corruptible body. Ang corruptible body ay hindi manatili sa mundong ito. Ito ay namamamatay. Pag tayo namatay na, pagbalik ng Panginoon, husgahan tayo. Ang matuwid at ang makasalanan, ang matuwid ay papunta sa langit at ang makasalanan ay sa impyerno. Mamili ka mga guys, mamili kayo mga kaibigan kung saan ang gusto mo. Ito ay magandang palaala sa ating lahat na tayo ay kung tayo mga Kristiyano, magpatuloy tayo sa kabila ng ganitong pangyayari sa atin ngayon. Nandito ang crisis sa korupsyon sa ating bansa. Ito ay kahit anong gamot, hindi na ito magamot dahil ito ay kanser. Kanser na pabalik-balik, hindi na ito magagamot. Malaga sa atin na magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kahit man tayo kunin ng Diyos, malinis ang ating budhi, tayo makasama niya sa kanyang kaharian. Magandang umaga mga guys, hanggang dito na lamang. Bye!